ito na. Ay, sige po. Kate, come here. After her death, remain true and loyal to her oath to the sorority. This right should be done Heavenly Father, we are gathered in your holy presence tonight, lifting to you our beloved sister Catherine. We are deeply saddened by her passing. Father, we know he is already with you in paradise. Just as you promised your children that you will go ahead and prepare a mansion. We offer her to you today. I also pray for her family, that you, O God, will bless them with the graces of strength, peace, and support in their loss. Father in heaven, but since we continue to what who has worked hard to provide her family the legacy of their needs, a good wife, a good father, honorably setting an example to follow. To the Sigma sisters left behind, may we continue the legacy of Sis Catherine, to pass on to the Sigma thoughts to the next generations, and live our lives meriting to be children of God in the mighty name of Jesus Christ. Amen. He says, the meeting will now come to order. Master of the Lord, please check our menu. Teachers will now receive for MOPR to remain standing and conduct the order. Let's go with Daniel. Call your name. Please say, here I am. Carpio. Here I am. Sis Aurora Piñon. Here I am. Sis Evelyn Murillo. Here I am. Sis Esther Lazaro. Here I am. Sis Emily Alucena. Here I am. Sis Arlene Villanueva. Here I am. Encita Ramos Placido. Jasmine Galicia. Here I am. Sis Janela Bayuga. Here I am. Sis Carol Bangala. Here I am. Sis Delia Garchidorena. Here I am. Sis Maria Ledesma. Here I am. Sis Rachel Lazaro. Here I am. Sis Joyce Ann Vergara. Here I am. Sis Melanie Gaston. Here I am. Brad Jerry Galicia. Here I am. Brad Chino Santos. Here I am. Brad Ernesto Apilado. Here I am. Brad Reynaldo Lazaro. Here I am. Brad Ace Alonso. Here I am. Brad Cacroyo Bayuga. Hindi, okay lang ako. Brad Edgar Dosi. Here I am. Brad Ray Mga Santos. asawa ni Tita Esther. Brad Remigio Lazaro. Daddy, here. Yes, present. Here I am. Here I am, sorry.
na-interrupt yun. Sis Catherine M. Lazaro. Sis Catherine M. Lazaro. Sis Catherine M. Lazaro. Mia. Rebecca sorority. It is with deep sorrow that I announce that our beloved sister, Catherine M. Lazaro, passed away on the 14th of July in the year of our Lord 2024. Be it known to all present, and may this echo wherever the light of the Sigma Beta sorority shines brightly, that our beloved sister Catherine wore her sorority routine proudly and remained loyal to the Sigma Beta sorority in her death. She lived her life with all the dignity and honorably, living up to the Sigma Beta principles of sisterhood without reservation, integrity, loyalty, equality, and service. Her name shall forever be etched in Sigma Beta sorority's Book of History. Punta tayo ulit dito. Sister, when we enter the fold of the Sigma Beta sorority, we receive the light of the faith and pledge truth. Always seek the truth, for truth shall set us free, free from the bondage of anything. Like, we lighted the circle of our sisters who enter our fold, let us also light the path of our sisters who joins a much higher fold, that of God Almighty. Sit down ka lang, sit down. Let us offer a prayer and moment of silence for the soul of beloved Sister Catherine and all the souls of our dearly departed sisters who have found the truth in Kingdom of God.
family and friends of our departed beloved sister Catherine, please allow a few of our brethren to pay homage to our legacy by honoring her memory. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa ako ay naatasan magbigay ng magandang pangyayari. Catherine. Kung tawagin natin siya ay Catherine. Catherine Montes Lazaro, ang kanyang mga magulang ay sina Epifania Santos, taga Isabela, Atanasio Daquila Reyes Montes, taga Santo Domingo, Nueva Ecija. Siya po yung pinanganak noong February 26, 1962. Siya po ay bunso sa kanilang limang magkakapatid. Sa ating kaalaman, sa ng lahat, siya po ay pinasal sa ating brother, ating kapatid na si Emilio Yango Lazaro. Batch coach niya ay 1969. Sila po ay binihiyaan ng apat na supling. Magaganda at mga gwapong mga anak. Si Carlo, si Krista, si Gerald, at si Mia. Siya po ay nagtapos ng kanyang high school. Ang elementary po, hindi po masyado nalikod. Yung kanyang pong high school ay dito sa Muñoz National High School. Klase po niya yung aming sister, yung aming younger sister na si Bennett. Batchmate po sila, kaya mas matanda po ako sa kanya. Siya po ay pumasok ng Sigma Beta Sorority noong 1981. Batch 81B. Solo. Nag-iisa po siya, low batch, Aloha. So, doon pala pakita natin malakas sa loob yung sis talaga. So, nung kung siya po ay nag-graduate, tapos na 1985 with the degree of Bachelor of Science in Home Economics, major in Education. Ang kanya pong first practice teaching niya ay sa San Isidro Elementary School. Doon po sa Lupao. Kung saan-saan po siya na-assign. Kung saan-saan marami na hindi na niya ma-recall yung iba. Kami ay nagkukwentuhan. And then, nagkaroon po siya ng pagkakataon na magturo sa iba-ibang schools, nagpatuloy din po sa kanyang pag-aaral, nagdagdag ng kaalaman, habang siya po ay nagtuturo, kung lalo na nito kung siya ay nasa high school. Nakapagtapos po siya ng kanyang masteral at PhD sa Australian University of the Philippines, Cabanatuan Institute. Siya po ay naging master teacher sa Muñoz National High School. And tapos, naging head po ng TLL department sa Muñoz National High School, Maine. Pareho po ito. And then, nagkaroon po siya ng opportunity. Siya po ay naging isang principal sa senior high school, Maine. Ang kanya pong naging last assignment ay sa Palusanes Integrated School hanggang sa matapos po yung kanyang term. Hindi na niya yata hindi niya ma-assign pa sa iba dahil sabi niya, ayoko ng pagturo sis, napapagod na ako. So in between po nung kanyang pagtuturo, marami po siyang narating. Nagka-travel po siya, Philippines. Yun po yung nabasa po natin sa group. Nakikita sila ni Sis Glo. So, lang. So bukod pa po dun, marami siyang napuntahan. Kasama po din yung kanyang isang teachers. At hanggang sa mag-retire po siya, mayroon po sila mga travel. Ang natatanda ko kung last travel niya ay November 2023. Cambodia and Thailand. Ito po yung kwentuhan namin, pero outside the country. Nakita ko rin yung sa Boracay yung nag-birthday siya. And then, marami pong gap yung aming pag-uusap. And then, pag may kailangan siya, saka lang pagtatawagan niya. And then, nung one time, tinawagan niya ako, sabi niya, sis, ba't di mo naman sinasabi? Wala na pala si Elio. Sabi niya sa akin, yun ang kwento niya. Alam, sige, sakala ko alam niyo kasi kamag-anak na. Dahil kamag-anak. Kung hindi pa ako tinawagan ni Chayong, sabi niya, hindi ko na namin ililigin naman bukas. Sabi niya. Sige, kamunin sa usapan namin talaga. Pagka meron sis, sabi ko na, pangyayari sa
kapatiran. Sa sorority, sa fraternity, inform kita. So, ginawa ko, kapag ka mayroong activities, sinesend ko sa kanya. Pero most especially yung mayroong mga nawawala, lalo na yung mga kailangan. So, yung kay Brad na video, sinend ko sa kanya, yung kay Brad na COVID. So, alam ko niya. So, ang huling pagkikita po namin sa office, pero before po namin, February 2024, invite niya ako doon sa kanyang birthday and meet up with the group doon sa Bungabong. Meron po kasi siyang nabiling area doon sa Bungabong, ginawa niya po yung rest house. And then, nakwento ko sa kanya, sis, ang layo-layo itong pinuntaan mo. This is pang business yan. Sabi niya, hindi na ko naman papatayan yan, so hindi para doon. Siyempre, kikita yan. Hindi pa lang ngayon, sabi niya, kasi hindi na, tinutuloy-tuloy pa niya yung development. So, twice na ako nakapunta doon. And then, nung huling kita namin, tignan mo ka kasi sa Lupaw. Meron ako nakawan doon sa Lupaw, yung sa anak ko, sabi ko. Sinubukan, kala ko hindi niya gagawin. Pinuntahan ako sa office Tuesday, punta kami, and then sabi niya, punta tayo doon sa ano, yung sabi mo. So, pinasyalan namin, March 2024. And then, nagustuhan niya yung area. Kasama namin that time, tatlo kami, si Sister Cora Kayama Garcia, yung wife ng ating yung Brad na si Paeng. Tatlo kami. So, pati si Sister Cora, kumuha na siya. So, parehong nga lang silang barangay sa Isidro Lupaw. So, yun ang huli namin. And then, April, nakapagpa-negotiate siya. Kasi sabi ko, namin naman disibili mo, paano gagawin natin dyan? Pang for business yan, sister, kay kita yan. At ginagawa ko yun. So, sabi niya, para sa mga ako. So, yun ang sabi niya. Yun ang banggit niya sa akin para sa mga ako. So, yun lang po, ang huli ko, nung 3 weeks ago, sumilip sa akin sa office. Sumilip siyang gano'n. Madalso yun pagka nasa City Hall, lagi dadaan sa akin. Itong huli, 3 weeks ago, sabi niya, sis, paano ba yung sino kakausapin ko para sa BIR? Bakit? Hindi ba ako inaayos? Gusto ko ako na magayos. Total, wala naman akong ginagawa. Ako na lang ang mag-aasikaso. So, tinuro namin dun sa mga pwede magtulong sa kanya, and then sabi ko, ando si Sis Melanie sa BIR, Talavera. So, yun lang yung uli namin sa hindi ko lang po alam na meron siya. Siguro po, tapos sources natin, siguro one day tatawag na sa Hungry ka? magkukulit pa na yung napanaginip. Siyempre, at pangarap pa nga namin ng tao namin. Sis, pag napatayo na natin yung Lupaw, lagi tayo akong raray-ray. Sa mga tayo pupunta, usapan namin po yun, babang ko kami. Ay, iwan ko na yung makang-dress namin. So, yun lang po. Salamat. Sister, if we call Sister Esther to give her short eulogy. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nire-represent ko ang Sigma Beta Sorority ng buong Pilipinas at Sigma Beta Sorority ng Nueva Ecija Assembly. Sa ngalan po ng CLSU Sigma Beta Sorority at Nueva Ecija Assembly, kami po ay taus-pusong nakikidalamhati sa pagpanaw ni Sis Catherine Montes Lazaro. Pinaparating din ng Sigma Beta Sorority Alumni Association of the Philippines
National Assembly ang pakikiraman sa pamilyang naiwanan ni Sis Cathy. Inaanak ko si Mia, ang bunsong anak ni Sis Cathy at Brad Janko, at kamag-anak na din dahil si Brad Janko at si Ray na aking mister ay magpinsang buo. Dahil ang buhay natin ay bigay ng Diyos, siya lamang ang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Ang kamatayan natin ay nasa kamay ng Diyos at tanggapin natin na kinuha na niya si Sis Cathy sa kanyang kaharian. Kinuha na siya kahit gusto pa natin siyang makasama. At ang atin na lang words of comfort ay matatagpuan natin sa Biblia. John 3:16 na ang sinasabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life." Meron po tayong everlasting life. There is life after death kung natanggap na natin si Jesus sa ating puso. Sis Cathy, hindi na ito ang bahay mo, kundi sa langit kasama ng ating Panginoon. Paalam, paalam, paalam. Anybody, any brads who would be wanting to share some of their feelings with regards to Sis Cathy? Wala si Bob. Of Miss Gloria, here is her message. When my family went to Boracay last year, while we were waiting for our flight back to Manila, I accidentally saw Sis Catherine Lazaro at the Caticlan airport. We talked and shared stories, not realizing that it would be our last conversation and moment of sharing marites. Sis Cathy, you may not be here anymore, but you're still in our hearts. May you find eternal peace and serenity in the arms of the angels. Rest in peace. From Sis Gloria A. De Vera. Sometimes there is no next time, no timeouts, no second chances. Sometimes it's now or never. A quote from Alan Miller. So, thank you very much. May we call a family member. So, Mia, Diane Westholder will be the one going first. Ano po yung Sorry, sorry. Basa, basa. Sana po yung yung buhay ng mami, kwento ng buhay niya. Kung ano man po yung na-share niya sa ating lahat, magsilbing aral sa bawat isa. Kung meron man siyang nasaktan ng damdamin na hindi niya sinasadya intentional, sana magkakatawaran po at matanggap po natin kung ano man po yung
Ngayon po, present kay mami ngayon. Alam naman po natin nandito lang siya. Dito pa siya. Damdam ko nandito pa siya kasi ako yung bunso. Ako yung younger sa magkakapatid. Kung ano man yung pag-prepare, simula nung kinuha siya sa atin, kinuha ng, bumalik na siya sa creator natin. Alam ko hindi ko magagawa lahat to na ako lang eh. Kasi lagi akong nagdadasal, hindi ako ganun kadilyosa, pero lagi yung sinasabi, lagi ko nakausap na bigyan lang ako ng talino na ilapit sa akin kung sino yung mga tao na makakatulong sa akin. Pero yun, biglas po niya, magpo-browse ako, maaalala ko kung sino yung dapat kong lapitan, kung sino yung alam ko pwedeng makatulong sa akin, more likely, kamag-anak, magkasilakitan man ng mga nakaraan, mayroon mga nasabing hindi maganda sa bawat isa. Ano na po, tapos na yun eh, andito na tayo sa kasalukuyan. Kaya po, sana kung ano man po yung mga memories, positive or negative, matuto po tayo magkapatawaran. Sana po kung ano man po yung mga natouch ni Mami buhay ng bawat isa, magsilbing aral po. Maraming salamat po sa lahat ng andito ngayon. At sa totoo lang, itong mga sinasabi ko, hindi ko talaga alam paano ko siya nasabi. Kaya alam ko, hindi lang ako to eh. Andito siya. Kasi talaga, hindi ko alam sasabihin ko eh. Parang nakikita niyo ako, jolly. Vicious sa family, tahimik lang naman ang pagkakilala na rin nila sa akin. Actually, ang sungit ko daw, suplada. Pero kaya ko maging flexis kahit kahit sino yung makaharap ko, kung ganito yung klase niya, na happy sila, kaya ko maging flexi na jolly. Minsan sasabihin ko ako yung baklang version, yung babaeng bakla. And then kapag formal naman, kapag mga formal ang kausap ko, mga matataas na tao, or may mga personalidad na ganyan, mga politiko or whatever, matataas yung mga pinag-aralan, kaya ko rin iharap, alam ko kaya ko iharap sarili ko. Minsan, nasasabihan ako ng mami, parang ang galaw-gaw ko, pero siguro na ilalabas ko yung other side of me sa mga closest friends. Minsan, sasabihin ko, inuunahan ko na yung tao sa judgments na, matinong babae ba yan? Parang matinong anak ba yan? Ganyan. Parang, sabi ko nga, I don't mind kung ano yung judgments nila sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko, mas kilala ko yung sarili ko kaysa sa pagkakakilala ng ibang tao sa akin. Mas importante para sa akin na, hindi man madami yung friends ko, pero alam ko, I can count on them kung sino sila. Maraming salamat po sa lahat na andito ngayon. Maraming salamat po. Mr. Dario, Mr. Gerald, Miss Banda, friends, sisters, ladies and gentlemen, our dearly departed sister Catherine Lazaro, batch 81A, Central Luzon State University Plan. She was proud and humbled by it. She wore her sorority pin, knowing that it represents all that is good and noble in life. To her, it was not a mere piece of tin, alloy, and gold, for its worth lies in its ingredients, but in the price he had to pay before it was certificated. A price computed not in terms of pesos, but of sacrifice, sweat, and blood. It must be earned before it is earned. Sis Catherine, sorority pin has a history all of its own. It tells the saga of men who climbed the barriers of wealth, regions, creed, and prejudice, so that they may create a feeling of kinship predicated upon sympathy, understanding, friendship, and equality. As a Sigma Beta, she cultivated the seeds of love and uprooted the weeds of hatred, avarice, and envy. Her action never strayed in any direction that cast dishonor upon the name of the Sigma Beta sorority, defying its tradition, nor lowered the tone of its dignity. On behalf of the Sigma Beta sorority,
We extend to the family our deepest condolences for the death of our dear beloved sister Catherine in honor of her loyal service to the Sigma Beta sorority. We present to you the Sigman pin. So, ito po, this is the Sigman pin. This pin represents the principle for which the Sigma Beta sorority stands for and embodies all that is good and noble in man. May this remind all of us of the sorority that beloved sister Catherine proudly served, and may this serve as a reminder to you, her beloved ones, that the Sigma Beta sorority shall always be here for you. May this also honor her memory and serve as a reminder to all of us that the Sigma Beta will never forget her. Excuse me, ano? Sisters, as it is etched in our sorority's Book of Sisterhood, may it be the same in our memories. Let us always remember that once upon a time, standing proudly among us was a noble and loyal Sigma, beloved sister Catherine Lazarus. On behalf of our sorority and Beta Sigma sorority, we give a small token. Grabe na lang ang pasasalamat ko sa ating samahan ito. Sigma Beta Sigma ako, pero lubos akong naliligayahan sa ginawa yung igay na bahagi na kanyang ating samahan.
Papasalamat ako sa inyo lahat. Ako'y nakalimot sa mga bagay na samahan natin kami sa mga. Meron tayong mga meeting o mga bibigyan ko sa inyo na pas ako'y humingi ng pasensya o yung kahulihan gusto ng buhay ng aking asawa. Andito kayo para lumamay, makiramay. Ako yung mga lalaki na dapat kabahagi ko kayo na nagbibetasin kami. Minsan ewan ko ba, parang nahihiya ako sa sarili ko na inaamin ko. At medyo may kababaan ang aking matapos sa kanyang. Well, yun ang akin parang na hindi ko matanggap, parang namatay na, nakamay niya, pero ako'y parang nagsiserpiti. Yun na lang, maraming salamat. Ayoko ng dugtungan, baka magkamali pa ako sa panasalita ko. Buat nung puso ko nagpapasalamat. Sis, lahat kayo, Brad. Maraming salamat po sa inyo! This ends our final last rites for Sis Catherine M. Lazaro. Let us now witness the exit of Galing sa ganyan. Ay, hello po, tita. Ano yan? Tanong natin, saan sila? Ay, CR po ba? Meron po dito. Dito sa door na mismo na to. Apa. Ay, dito. Asawa ni Reynaldo Rasa. Oo. Mami ko. Kaya sabi ko, may Reynaldo Rasa. So, natapos na. Wala lang po sila lang. Eh, natapos na yung dasal. Bibigyan ng pagkain? Papagkainin ko yung sana. Meron pa. Bibigyan ko, ko. Kakain sila ng ano. Hindi kami namin. Ay, baka. Kasi katatapos na yung dasal. Nakain na sila. Opo. Tatapos na. Wait lang. Tubig po. Wait lang. Tubig. Ay, tubig.